Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang babaeng nagngangalang Linda na magkasamang nakasakay sa motorsiklo kasama ang kanyang nobyo, na batid na mahirap ang kanyang kalagayang panlipunan at hindi rin matatag ang kanyang buhay pinansyal. Ang mas masama pa rito, iniwan na lamang siya ng kanyang nobyo. Dahil wala siyang tirahan, naglakad si Linda nang walang malinaw na pupuntahan. Sa pagkakataong yun ay nakita niya ang isang napakalaking bahay at nang arap na balang araw ay magkaroon din ng ganoong tahanan. Dahil sa hirap ng buhay, kinailangan niyang mag-isip ng paraan upang mabuhay kahit napipilitan lamang siyang tumira sa isang lumang container sa gilid ng nayon. Isang araw, nakatanggap si Linda ng tawag mula kay Ginoong Heng, ang may-ari ng malaking bahay na minsan na niyang nakita. Doon ay nakilala niya ang anak na babae ni Heng na si Jenny. Sinimulan ni Linda ang kanyang trabaho bilang isang nurse dahil dati siyang nag-aral ng nursing, kahit hindi niya ito natapos. Sa silid ay nakahiga ang asawa ni Heng na si Felicia, na malubha ang karamdaman at inaasahang magtatapos ang kanyang buhay sa loob ng ilang linggo. Sa pananaw ni Linda, napakaswerte ni Felicia dahil nagkaroon nito ng napakaluhong buhay, ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya yun masisiyahan ng matagal dahil lalo pang humihina ang kanyang katawan habang lumilipas ang mga araw. Bago umuwi, nakita ni Linda ang family picture ni Heng. Doon niya nalaman na bukod kay Jenny ay mayroon pa pala itong isa pang anak na babae na nagngangalang Monica. Ngunit sa kasalukuyan ay nakatira ito sa ibang lungsod kasama ang kanyang asawa. Bago tuluyang umalis sa bahay, hinalikan ni Linda sa pisngi ang matandang lalaki. Samantala, nagtatrabaho pala si Jenny sa isang maliit na restaurant. Binati siya roon ni Rick, na isa sa mga empleyado ng kanyang ama. Sinasadya ni Jenny na huminto sa pag-aaral upang maalagaan ang kanyang ina. Bukod pa rito, dati siyang mahilig uminom ng alak ngunit nagpasya na siyang magbago. Hindi nagtagal ay dumating din si Hank. Ngunit kapansin-pansin na malapit na agad ang kilos nito kay Linda. Pagkatapos ay ipinakilala ni Hank si Linda sa kanyang mga empleyado na sina Rick, Kevin, at Ransom. Sa pagkakataong yun, nagsimula nang mapansin ni Jenny ang kakaibang ugali ng nurse na yun. Lumipas ang panahon at lalo pang lumala ang kalagayan ni Felicia. Kinausap niya ang kanyang anak at ibinigay rito ang singsing na minana niya sa kanyang ina. Ngunit tumanggi si Jenny na isuot yon dahil ayaw niyang tanggapin ang nalalapit na pagpanaw ng kanyang ina. Pagbaba niya sa ibabang palapag, nakita niya ang kanyang ama na nakikipaglandian kay Linda. Makikita pang hinahaplos ni Linda ang mukha ni Heng habang sinusubukan itong akitin. Siyempre, hindi niyon matanggap ni Jenny kaya binalaan niya si Linda na igalang ang kanyang inang may malubhang karamdaman. Dahil sa pangyayaring yun, lalo pang naniwala si Jenny na hindi mabuting tao si Linda. Kinabukasan ay dumating si Monica upang bisitahin ang kanilang pamilya. Agad nitong pinuntahan ang kanyang ina na nagpapahinga kasama si Hank. Ngunit sa kasamaang palad, yun na pala ang huling araw na magkasama sila. Kinabukasan ay tuluyan ng pumanaw si Felicia dahil hindi na niya nalabanan ang kanyang sakit. Lahat ay nagluksa sa kanyang pagpanaw, kabilang na si Linda. Ngunit patuloy pa ring nakakaramdam si Jenny na may hindi tama at lalo siyang naghinala kay Linda. Matapos pumanaw si Felicia, lalo pang naging matapang si Linda sa paglapit kay Hank. Hindi pa man natutuyo ang lupa sa libingan ng kanyang asawa, isinama na agad ni Hank si Linda sa isang party. Nang gabing yun, suot ni Linda ang fur coat na dating pag-aari ni Felicia, walang pag-aalinlangan. Ipinakita ng babae ang kanyang asset Keong Rocken na nakatago sa ilalim ng fur coat kay Hank. Nagbulungan ang mga bisita sa party nang makita si Hank. Dahil nasa panahon pa siya ng pagdadalamhati, pag-uwi nila mula roon, niyaya ni Linda si Hank na pumunta sa kanyang container house. Dahil mataas na ang tensyon ni Hank, agad nitong tinanggap ang alok ni Linda na mag-Maybar pass ring. Kinabukasan, pag-uwi ni Hank, nadatnan niyang galit na galit si Jenny. Pakiramdam ni Jenny ay wala nang pagdadalamhati ang kanyang ama gayong kamamatay pa lamang ng kanyang ina. Dahil dito, nagpasya si Jenny na bumalik sa kanyang maliit na apartment sa lungsod. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ni Hank sina Monica at Jenny. Doon ay sinabi niyang balak niyang pakasalan si Linda. Mukhang walang naging problema kay Monica, ngunit iba ang naging reaksyon ni Jenny. Pagkatapos noon, kinausap ni Jenny si Monica at sinabi niyang hindi mabuting tao si Linda at gusto lamang nitong makuha ang kayamanan ng kanilang ama. Ngunit pinakalma siya ni Monica at sinabing baka sobra lamang ang kanyang iniisip dahil hindi pa niya matanggap na may ibang babaeng papalit sa kanilang ina. Sa huli, natuloy rin ang kasal sa kabila ng malaking agwat ng edad nila. Masayang masaya sina Hank at Linda sa kanilang wedding party. Makikita si Jenny na kasama si Rick, na siya palang kanyang kasintahan. Noong una ay nagsisimula na sanang tanggapin ni Jenny ang nangyayari,
Ngunit muli siyang nagalit nang mapansin niya ang sapphire ring ng kanyang lola na dati nang ibinigay ni Felicia sa kanya. Lumipas ang panahon, ilang buwan pa lamang mula nang ikasal sila, nagsimula nang magloko si Linda. Sa isang horse show, nagsimulang maakit si Linda kay Kevin, isa sa mga empleyado sa rancho ng kanyang asawa, hanggang isang hapon, nahuli ni Jenny si Linda na nakikipaghalikan kay Kevin sa loob ng kwadra ng kabayo. Hayagan niyang sinabi na hindi kailanman minahal ni Linda ang kanyang ama at kayamanan lamang nito ang habol. Bukod pa roon, sinabi rin niyang isusumbong niya ang lahat kay Hank. Ngunit kalmado lamang na hinarap ni Linda ang banta ni Jenny. Sa halip na matakot, lalo pa siyang naging matapang. Isinama pa niya si Kevin sa simbahan, at maraming tao ang nakakita sa kanila. Labis itong ikinabahala ni Rick at Ransom. Natatakot silang masaktan ng husto ang kaibigan nilang si Hank dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa. Isang araw, nahuli ni Rick si Linda na nagmamabarpas ring kasama si Kevin sa loob ng kwadra ng kabayo. Nagalit si Rick at sinabihan si Kevin na tigilan na ang ginagawa nito, ngunit nang umalis si Kevin, inakit naman ni Linda ang kasintahan ni Jenny at inalok itong mag-maybarpas ring. Bilang isang normal na lalaki, bumigay rin sa tukso si Rick at nakipagpas ring sa asawa ng kanyang amo, ngunit pagkatapos noon ay labis siyang nakaramdam ng pagkakasala. Nang gabing yun, tinawagan niya si Jenny at ikinwento ang lahat ng kanyang nasaksihan sa kwadra ng kabayo sa pagitan nina Kevin at Linda. Kinabukasan, pinuntahan ni Jenny ang kanyang ama at ikinwento ang lahat ng nakita niya tungkol sa relasyon nina Linda at Kevin. Sinabi rin niya na ang ipinagbabawal na relasyon ng dalawa ay alam na ng maraming tao sa simbahan, ngunit nanatiling naniniwala si Hank na tsismis lamang ang lahat at sinisikap lamang ni Jenny na paghiwalayin sila ni Linda. Inakusahan pa niya si Jenny na natatakot lamang itong maaga ni Linda ang kanyang mana, ngunit nang nasa simbahan sila, mismong si Hank ang nakakita sa pagiging malapit ng kanyang bagong asawa kay Kevin. Lalo pa siyang nasaktan nang malaman niyang ng gabing iyon ay magkasamang umuwi sina Linda at Kevin mula sa kanilang lakad. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding pagtatalo. Bagamat sinubukan ni Linda na suhulan si Hank sa pamamagitan ng pag-aya rito na magpusren, nanatiling kalmado ang lalaki at nagbanta na hihiwalayan na siya. Kinabukasan, nagkita sina Hank at Kevin sa tindahang pinagtatrabahuhan ni Jenny. Doon ay binalaan lamang ni Hank si Kevin na huwag nang lalapit pa sa kanyang asawa, ngunit nang tumayo na siya upang umalis, bigla siyang bumagsak at nawala ng malay. Dumating si Linda at sinuri ang kalagayan ng kanyang asawa. Nakiusap siya kay Hank na magpatingin sa doktor. Ngunit sinabi nitong ayos lamang siya at marahil ay nahimatay lamang siya dahil nakalimutan niyang inumin ang gamot niya sa likod na karaniwang ibinibigay ni Linda. Lalo pang naghinala si Jenny at naisip niyang may binabalak si Linda upang tuluyang mawala ang kanyang ama. Nang hapong yun, sa kwadra ng kabayo, pinuntahan ni Linda ang mga empleyado nila. Inanyayahan niya sina Rick at Kevin na sabay-sabay kumain ng sopas. Nang gabing yun, humingi ng tawad si Linda sa kanyang asawa, ngunit malamig lamang ang naging tugon ni Hank at pinili nitong umiwas sa usapan bago pumasok sa kanyang silid. Pagkatapos noon ay makikitang naghain si Linda ng pagkain para kina Kevin at Rick. Pagkaraan nito ay nagpaalam siyang maghuhugas ng mga pinggan. Ngunit sa pagkakataong yun, narinig ni Rick ang tunog ng pagbukas ng isang pinto. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig sila ng isang malakas na ingay mula sa silid ni Hank. Nang puntahan nila ito, nadatnan nilang nakahandusay si Hank at wala ng malay. Agad na umalis si Rick upang humingi ng tulong medikal at iniwan sina Kevin at Linda roon. Ngunit nang dumating ang mga medical personnel, sinabi nilang wala ng buhay si Hank. Nang gabing yun din, nakita ni Rick si Linda na nakangiti habang may hawak na isang pirasong papel. Labis ang pagdadalamhati ni Monica, ngunit mas matindi ang naramdaman ni Jenny. Lalo pa siyang nasaktan nang magpasya si Linda na ipakremate ang labi ni Hank sa halip na ilibing ito. Hindi matanggap ni Jenny ang naging desisyong yun. Ngunit iginiit ni Linda na bilang asawa, siya ang may mas malaking karapatang magpasya. Naghinala si Jenny na ang desisyon ni Linda na ipakremate ang labi ni Hank ay upang burahin ang ebidensya. Dahil dito, tumutol siya at humiling na may sagawa muna ang autopsy sa bangkay ng kanyang ama. Sa pagkakataong yun, ibinahagi ni Rick ang kanyang hinala tungkol sa gabing namatay si Hank, lalo na ang tunog ng pagbukas ng pinto na narinig niya bago nila natagpo ang wala ng buhay si Hank. Inamin din ni Rick ang kanyang pagkakasala dahil minsan siyang natukso ni Linda, ngunit pinatawad siya ni Jenny at hiniling na tumstigo siya sa korte upang maging mabigat na ebidensya laban kay Linda. Nang dadalhin na ang labi ni Hank sa crematorium, dumating ang mga pulis dala ang opisyal na utos para isailalim sa autopsy ang bangkay ni Hank. Wala nang nagawa si Linda kundi sumunod.
Kinabukasan, nakakita sina Monica at Jenny ng mga gamot na nakatago sa loob ng bodega, lalo silang naniwala na si Linda ang may kagagawa ng pagkamatay ni Hank sa pamamagitan ng labis na pag-iniksyon ng morphine sa katawan nito. Sa pagtatapos ng pelikula, makikitang pinuntahan ni Jenny si Linda, na masayang namumuhay bilang isang mayamang byuda. Kasabay nito, dumating ang mga pulis upang arestuhin si Linda. At iyan ang buong kwento ng pelikulang Widow in the Hill, kaya isulat ninyo sa comment section kung ano ang inyong opinyon tungkol sa ating tinalakay ngayon, at kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like. Maraming salamat sa panonood ng video at hanggang sa susunod.